Kamusta sa lahat? Malaking karangalan tanggapin si Wajahat Ali dito sa studio. Isa siyang manunulat, kolumnista at komentarista sa politika na matagal na nag-aaral sa mga puwersang humuhubog sa politika, media at lipunan sa Amerika. Habang lumalalim ang sigalot sa Iran at nadadawit ang papel ng Amerika, tatalakayin natin ang may pinapakita nito hindi lang sa Iran kundi pati sa Estados Unidos. Ginoong Ali, maligayang pagdating sa channel. Cyrus, salamat sa pag-imbita. Sana sumikat ako sa YouTube dahil sa wakas na interview mo na ako. Siyempre, ipopromote namin ang YouTube channel mo dahil magandang ginagawa mo. Napanood ko rin ang panayam mo kay Piers Morgan at natuwa ako. At alam mo, gusto ko ng dumiretso, Raj. Gusto kong pag-usapan itong posibleng kasunduan na nakikita natin sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Bigyan mo kami ng totoo tungkol dito dahil tingin ko tama ang pananaw natin. Inaangkin nila ito bilang malaking tagumpay ni Donald Trump pero parang walang mabuting nangyayari para sa Estados Unidos. Mali ba ako? Gamitin natin ang mga katotohanan. 3 kalahating buwan ang nakalipas bago sinimula ng US at Israel ang illegal at hindi mapapanalong digmaan laban sa Iran. Bukas pa ang Strait of Hormuz. Ngayon, sarado na ito. Buhay pa noon ang 4,000 Iranians at 4,000 Lebanese. Pero ngayon ay patay na sila. Yan ang bilang na meron tayo ngayon. Noon, may 1 milyong Lebanese sa kanilang tahanan. Ngayon, naitaboy sila mula sa kanilang mga tahanan dahil sa ginawa ng Israel na sumakop hindi lang sa Timog Lebanon, kundi pati sa Gaza at Syria. Dahil madalas kang naglalakbay, alam mo na ang Asia Pacific ay apektado ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Nakita natin ang kakulangan sa pagkain, enerhiya at helium. Anong naging epekto nito sa Estados Unidos? Dati, mas mura ang gasolina. Ngayon, dahil sa digmaang ito na pwedeng iwasan at hindi mapapanalunan, ang gasolina dito ay $4 at 50 sentimo. $5. Sa ilang lugar sa California, $6. Nagrereklamo ang mga Amerikano dahil nang akong pabababain ni Donald Trump ang implasyon. Ngayon, nasa 4.3% na ang implasyon sa Amerika, lalo na sa presyo ng grocery. Laging gastos sa pamumuhay ang binabanggit niya at sinisi si Joe Biden. Pero, tumaas ang presyo dahil sa isa pang naiiwasang digmaan na sinimula ni Donald Trump, ang trade war. Nangako siya ng kasunduan pero walang dumating. Ngayon, timitingnan natin na gumastos ng Estados Unidos ng $29 bilyong noong nakaraang buwan. Halos $1 bilyong kada araw. Sa tingin ko sa dulo, abot sa $1 bilyong ang nasayang sa digmaang hindi napilit ng pinakamalakas na superpower ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz. Ano ang ginawa ni Donald Trump? Parang talunan siyang pumunta sa China. Sabi ni Pangulong Xi Jinping, hindi namin kayo tutulungan. Pero gagawa kami ng kasunduan sa mga tech bros at bilyonaryo. Pagkatapos, tila tinawanan at kinutsa ni Donald Trump ang mga kaalyadong Europeo at pinilit sila sa social media. Sabi nila, hindi rin kami sasama, kaya may mga inosenteng namatay. Huwag kalimutan yan, Cyrus. May mga namatay. Digmaan ito, di ba? Ayokong, lagi na lang pera ang pinag-uusapan ng mga tao tungkol sa gastos. Pero may namatay, may krimen sa digmaan. Kabilang ang 170 babaeng estudyanteng tinamaan ng US gamit ang palpak na AI sa unang araw ng digmaan. Paulit-ulit sinasabi ng Estados Unidos at Israel na ukol ito sa pagpapalit ng pamahalaan at napabagsak na raw nila ang totalitaryang rehimen ng Iran. Ano na ang nangyayari ngayon? Pinalitan nilang matandang Khamenei na mas bata at mas militanteng Khamenei, kaya mas bata na ngayon ang Iran. Ang Iran, sa kabila ng mga pagkalugi na naranasan nito, ay lumitaw na mas may kumpiyansa. Mas naging makapangyarihan ang Iran habang humina ang mga kaalyado ng Estados Unidos sa Gulpo tulad ng Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar at Kuwait. Iniisip nila lagi ang sariling bansa. Kapag pinayagan natin ang mga base at kumpanya ng US, mapoprotektahan daw tayo. Pero ano nangyari, Cyrus? Naging target sila at ngayon, muling pinag-iisipan nila ang alyansa nila sa Estados Unidos ng Amerika. At sino ba talaga ang nakinabang dito sa pandaigdigang politika? Sina, dahil sa mga ulat na nakita natin, ang mga kaalyado natin ay tumitingin sa mga matatag na bansa. At iniisip nila, alam mo, hindi namin gusto ang gobyerno ng China. Ayaw namin sa otoritaryan na rehimen ng China. Pero mas maasahan at matatag ito kaysa Estados Unidos. Dahil dito, naapektuhan ang reputasyon natin sa mundo. Bilang Amerikano, ramdam ko ang epekto. Pinahina tayo at nasayang ang bilyon-bilyong dolyar. Hindi nagtagumpay ang layunin na palitan ng rehimen. Hindi rin nagtagumpay ang layunin na buksan ang Strait of Hormuz at makakuha ng mas magagandang kasunduan.
Nabigo rin ang layunin na pababain ng mga presyo. At ngayon, tingnan natin dahil sa oras ng pagre-record na ito, may summit ng G7 at malamang na makikita natin Miyerkules na yon kaya 2 araw mula ngayon. Makikipagkita si Donald Trump sa Iran at iba pang mga kaalyadong bansang mayoryang Muslim sa Geneva para tapusin ang mga termino ng tigil putukan. Makikita rin natin dito at huling masasabi ko ay isang kapanapanabik na labanan. At ang labanan na ito ay parang kumukulo dahil hayagang sinabi ng Israel na hindi sila susunod sa kasunduang ito. Hayagang sinabi ng Israel na ipagpapatuloy nila ang okupasyon sa Gaza. Ipagpapatuloy nila ang okupasyon sa Lebanon. Ipagpapatuloy nila ang okupasyon sa Syria. Hindi lang si Netanyahu kundi pati sina Naftali Bennett, Gantz at oposisyon ay mahigpit at agresibo rin dito. Kaya pagkakataon din ito, Cyrus, na sana samantalahin ni Trump. Sana sabihin niyang tapos na tayo, Israel. Ubus na ang pera, kabutihang loob at bala natin. Ako ang unang presidente sa 47 taon na gumawa ng ganitong malaking pagkakamali. Ang sumama sa inyo sa nabigong digmaan. Bahala na kayo. Gawin ninyo ang gusto ninyo sa Iran. Pero alam mo ba kung ano? Iran at Estados Unidos may bagong kasunduan na hindi na sila maghihimasok sa isa't isa. At kung gagawin ngayon, Cyrus, Israel, maximum siguro 2 linggo, 3 linggo, ganun lang katagal yon. Dahil kailangan nila ang tulong ng Estados Unidos at Amerika dahil gaganti ang Iran. Sa palagay ko, walang gana ang Israel sa multifront na digmaan. Sana malinaw ang buod ko. Maganda ang recap mo kaya gusto kitang isama sa palabas dahil elegante at direkta kang magsalita. Pero ang ikinababahala ko rito, Mage, ay ang Israel. Kasi sa tingin ko, halos sigurado ako mawawala sa direksyon ang planong ito. Tama ba ako? Tama ba ang intindi ko? Sa madaling salita, sinabi ng mga Iranian na kung ipagpapatuloy ng Israel ang okupasyon sa Lebanon, babala na yon sa kanila. Ibig sabihin, wala nang kasunduan. Alam natin na lalo pang magmamatigas si Netanyahu. Sa tingin mo ba kayang labanan ni Donald Trump ang Israeli lobby? Gayong malaki ang naitulong nila sa kanya sa pagkapangulo? Oo, tingnan natin ang kondisyon ng kasunduan, tama? Wala pa tayong tekstong nakita. Anong nakuha? Sa totoo, bumabalik ito sa unang tanong mo. Masakit talaga, Cyrus, di ba? Gusto ko sana na may isang datos na hindi madalas pag-usapan ng karamihan. Balikan mo mga 3.5 buwan ang nakalipas. Sa araw ng digmaan ng inanunsyo ng Estados Unidos at Israel, ang decapitation strike na pumatay kay Ayatollah Khamenei. Sinabi ni Donald Trump na mag-alsa ang mga tao ng Iran para sa pagbabago ng rehimen. Pero walang nangyari. Lumipad ang ministro ng panlabas ng Oman sa DC, nakiusap na makipagkita kina J.D. Vance at Donald Trump. At sinabi kay J.D. Vance, ang vice-presidente, na pakiusap, wag simula ni Donald Trump ang digmaan. Sa diplomasya, mas marami pang nagawa ang Iran at pumayag pa sila sa higit kaysa sa nakuha ni Obama sa JCPOA, ang kasunduang winasak ni Donald Trump. Kaya malinaw na gusto nila ito. Lahat ay nagsasabing tagumpay sa diplomasya ang kasunduang yon. Palagi ko ring iniisip yon. Kahit ang mga pro-digmaan tuton na labanan ito sa Iran. Bakit? Hindi raw sila mapagkakatiwalaan. Pero maganda ang kasunduan. Donald Trump, huwag sirain. Pero siya pa rin ang sumira noong unang administrasyon. Napasunod siya ni Netanyahu, tama ba? Ayon sa dayuhang ministro ng Oman, pumayag ang Iran sa diplomasya at pagmamamagitan na lumagpas pa sa JCPOA, isang malaking tagumpay. Kung si Donald Trump, Cyrus, ay umalis at nagsabing, mas marami akong nagawa kaysa kay Obama. Mas marami silang napagkasunduan. Kahit ako, nakritiko ni Donald Trump, mapipilitan, Cyrus, na aminin kay Piers Morgan na ito ay diplomatikong tagumpay para kay Donald Trump. Tama siya dito. Natisod niyang mas maganda pa sa JCPOA. Anong ginawa niya, Cyrus? Siya lang ang nag-iisang presidente. Para ito sa iyong pandaigdigang tagapanood. May dahilan kung bakit 47 taon nang walang ibang presidente, Republican man o Democrat, ang gumawa nito, alam nilang magiging sakuna ito. Kahit si George W. Bush, na nagsimula na mapaminsalang digmaan kontra terorismo sa Iraq, Afghanistan, at mga drone strikes sa Somalia, Pakistan, at Yemen. Tama ba? Kahit siya, parang hindi tayo papasok sa Iran. Matatandaan mo, si Netanyahu ay pumunta sa Amerika at nagtalumpati na pinupuri ang digmaan kontra terorismo at sinabi, sugurin ang Iran. Kahit sina George W. Bush at mga neocon warhawks ay nagsabi na masyado ng malayo yan. Kaya si Donald Trump, base sa ating magagandang ulat, Lahat ng tao sa paligid niya, pati sina Rubio, J.D. Vance at iba pa, hindi naniwala sa pambobola ni Netanyahu. Sabi nila, madali lang ito at huwag mag-alala. Tatapusin daw agad at magugustuhan ka pa, ipagdiriwang ka pa raw. Pero si Donald Trump, na madalas kong sabihing dog walk,
ay pinaikot ni Netanyahu ayon sa mga ulat. Sa huli, siya pa rin ang nagdesisyon at gumawa ng masamang desisyon. Pataas ang kumpiyansa niya noon dahil iniisip niya, tingnan ang ginawa natin sa Venezuela. Nakakalimutan yata ng mga tao ang nangyari sa Venezuela. Ang ilegal na pagpapalit ng rehimen at pagkidnap kay Maduro. Lahat yun ilegal, pero parang sinasabi niyang gaano kadali at walang pumigil sa kanya. Ayon sa ulat, inakala niyang madali lang ito kaya tuloy-tuloy siya. Naalala mo, Cyrus, pagkatapos na pag-usapan niya ang Cuba at kinabukasan, sinabi niyang iyon ang susunod. Inakala niyang madali lang ito. Mag-aalsa ang mga tao, magkakaroon ng bagong rehimen, at baka korona pa ng bulaklak ang ibigay natin sa kanya. Kahit sa US, pinanplanuhan na ito, kaya walang ibang presidente ang gumawa. Para kay Netanyahu ng Israel, dumaranas siya ng matinding pagsubok at parang kailangan ng walang katapusang digmaan. Bakit? Katulad ni Donald Trump, marami rin siyang kasong korupsyon. Ang walang katapusang digmaan na mantutuon ng pansin ng mga tao sa digmaang ito laban sa dayuhang kalaban, kaya hindi mapupunta ang pansin sa kanya. Naalala mo, ang publiko ng Israel ay nagpuprotesta laban sa kanya. Hindi siya gusto ng marami. Pagkatapos ng digmaan, kailangan niyong managot sa mga kasalanan niya at sa tanong na bakit pinayagan ng terorismo noong Oktubre. Malamang magbibitiw siya o makukulong. May paparating na eleksyon sa Israel, tama? Kaya ngayon, ang lahat ng tao sa Israel, naging mas matigas ang paninindigan ng lipunan doon. Sigurado akong nakapunta ka na. Nakapunta ka na ba doon? Oo, hindi ka pa nakapunta? Hindi pa, Ryan. Gusto ko sana pumunta. Alam mo, nakapunta na ako ng 3 beses. At nung pumunta ako, mga 10 taon na nakalipas, sabi ko, wow, talagang papunta na sa kanan ng lipunan dito. At kahit noon pa, 10 taon nang nakalipas, sabi ko, wow, talagang naging right wing na sila. Sobrang lumihis na sila pa kanan. Gusto ko lang pag-isipan ito ng mga tao. Ang koalisyon ng pamahalaan ni Netanyahu ay binubuo talaga ng mga kriminal. Parang sabi ng isang Israeli journalist sa akin, isipin mo kung ang leader ng KKK ay nasa gobyerno. Ganyan si Itamar Ben-Gvir, ang National Security Minister. Para bigyan kayo ng ideya mga kababayan, ang National Security Minister, ibig kong sabihin, hindi siya basta-basta lang na karakter. Ang National Security Minister, si Itamar Ben-Gvir. 2 linggo lang ang nakalipas, muli niyang ibinahagi ang kontrobersyal na video ng Israel na pinapahiya ang mga Europeo na sumama sa flotilla. Dagdag pa rito, ipinagdiwang niya ang pagpasa ng Israeli Knesset ng apartheid na batas na nagpapataw ng bitay sa mga bilanggong Palestino. Nagbukas siya ng champagne at nagsuot ng gintong lubid na pangbitay sa ika-50 kaarawan niya. Nung nakaraang buwan, binigyan siya ng asawa ng birthday cake na may gintong lubid sa ibabaw. Si Bezalel Smotrich, kalihim ng pananalapi, ay bahagi rin ng gobyerno ni Netanyahu. Hindi sila basta mga taong nasa gilid lang. 2 linggo nang nakalipas, pumunta siya sa Amerika at nagmarcha sa Israel Day Parade kasama ang mga opisyal. Na bumabalik sa ipinapakitang lakas na tinutukoy ng tanong niya tungkol sa Israel na sinusubukang magpakitang gilas kasama ang kanyang mga kaalyado. Hayagang inilarawan ni Bezalel Smotrich ang sarili bilang proud Jewish fascist at homophobe. Narito ang mga personalidad ng Israel. Bilang halimbawa, kung gaano na sila ka-genocidal at ethno-supremacist na yon. Hindi lang ito galing sa akin, kundi pati sa Amnesty International at United Nations. Sigurado akong napapansin mo, Cyrus, na iba ang tingin ng mundo sa Israel kaysa sa pananaw ng Republican Party. Oo, tungkol naman sa tingin ng Republican Party sa Israel at sagot sa pangalawang tanong mo, sinabi na ito ng Israel. Papaliparin nila ang kasunduang ito, gagawin nila ang lahat na makakaya nila para sirain ang kasunduang ito. Hindi sila kasali sa kasunduang ito, hindi sila sumusunod dito. Ang Hezbollah ay Hezbollah pa rin, Hezbollah. Kahit nung sinasabing tigil putukan, nagpapasabog na sila. Sila pa rin ay nananatiling nananakop. Hindi ito tugma sa kanilang layunin ng pagpapalawak. Para kay Netanyahu, gusto niya ng buong pagpapalit ng pamahalaan sa Iran, pero mukhang hindi niya ito makukuha. Ngayon nagkakaroon ng sagupaan ng Estados Unidos at Israel. Sa gip ito, makikita mong interesante ito. Si Donald Trump ay mas matindi ang salita laban kay Netanyahu. Nakita mo noong linggo ng umaga, nag-post siya na parang, tara na, alam mo hindi natin pwedeng pasabugin ito. May lumabas na ulat na tumawag si Donald Trump at mahigpit siya kay Netanyahu. Ano nangyari ilang oras matapos yon? Si Donald Trump tapos nagsalita ang Iran tungkol sa kasunduang ito na para bang sinasabi sa Israel, wala akong pakialam, magpapatuloy ako. Tapos sa gipito nakita mong hayagan niyang pinuri ang kasunduan, pinuri ang pamunuan ng Iran dahil sa pagiging makatuwiran at hayagang sinabi na, alam mo, kailangan ng Israel ang Estados Unidos ng Amerika ngayon. Sa parehong araw na sinabi ni Donald Trump na kailangan ng Israel ang Estados Unidos ng Amerika. Si Mike Huckabee, na siyang embahador ng Estados Unidos sa Israel, ay nagsabi ng kabaligtaran at sinabi na, kung walang Israel, wala ring Estados Unidos ng Amerika. At para sa inyong mga tagapakinig, ang tanong ay,
Bakit? Si Mike Huckabee, embahador ng US sa Israel, na itinalaga ni Donald Trump, ay tila pinupuri ang Israel at sinasabi na kung wala ito, wala ring Estados Unidos. Ayon sa iyo, si Mike Huckabee ay kumakatawan sa base ni Netanyahu at sa Amerika, hindi mga Hudyo ang base niya. Hintayin mo. Ang Christians United for Israel, ang pinakamalaking grupong Kristiyanong Sionista sa Amerika. Ito ay grupo ng mga puting evangelical na Kristiyano na bumubuo rin ng malaking bahagi, ang pinakatapat na bahagi ng base ni Trump. Mga 75% ng mga puting evangelical na Kristiyano ay sumusuporta kay Trump. Kahit ano pa, kahit anong iskandalo, alam mo na, siya ay isang rapist, nahatulang kriminal sa marahas na pag-aaklas. Nasa likod pa rin nila si Trump. Pero bakit nga ba? Mahal nila ang Israel at ito ay talagang mahalaga. Hindi naman talaga nila gaanong pinapahalagaan ng mga Hudyo. Pero mahal nila ang Israel. Dahil naniniwala sila na kailangan bumalik si Jesus. Naniniwala sila na kailangan kontrolin ng mga Hudyo ang Jerusalem bilang isang kinakailangang kondisyon para sa pagbabalik ni Jesus. Kaya para sa kanila, ang Israel at mga Hudyo ay parang kasangkapan lang, parang piyesa sa chess, parang pawn. Kaya nga si Mike Huckabee ay mas pro-Israel pa kaysa karamihan ng Hudyo sa Amerika. At ngayon, nakikita mong kinikritiko niya ito. Nakita mo rin si Lindsey Graham, isang neocon na mahilig sa giyera, na kinikritiko rin ito. Nakita mo na rin na ang mga tinatawag na Israel First na mga Republikano ay parang nababaliw na. Nagwawala na sila pati ang cosplay crusaders. Ngayon, nagbabanggaan ang Christian Zionists, Evangelical Christians, at ang apron. Ang mga kandidatong sinusuportahan ng AIPAC, mga Demokratiko at Republikano, mga neocon at si Donald Trump. Miyerkules ngayon, hintayin natin ang Biyernes. Matawad kung masyadong malalim ang paliwanag ko. Hindi. Gusto ko talaga mga malalalim na talakayan. Yan yung dahilan kung bakit gusto namin magkaroon ng ganitong mga pag-uusap. Ito rin ang gusto ng mga bisita natin. Kasi alam mo, dito natin na pag-uusapan ang mga totoong detalye at ang tunay purong katotohanan. Iyan talaga ang hinahangaan ko sa pamamahayag at sa lahat ng ginagawa mo. Napakalinaw na ipinakita mong larawan. Ako talagang hirap na talaga akong tingnan ng Partido Republikano. Nung binanggit mo ang mga evangelical at Krisyanong Zionista, alam mo, lumaki ako sa gitnang Florida sa isang konserbatibong komunidad. Alam ko ito at talagang nakakagulat kasi tuwing umuwi ako, naalala ko pumupunta ako sa simbahan o sa iba pang mga taong napakatindi ng paniniwala. Donald Trump, sabi nila, kailangan natin ng taong ginagabayan ng Diyos at may banal na espiritu sa kanya. Natutuwa ako na bumoto ako kay Trump pero parang, teka, saan galing yun? Saan mo nakuha yun? Kasi hindi yan ang tinafatawan ni Donald Trump. Alam ko ang ibig kong sabihin, yung paniniwala na kahit ano mangyari, laging Republican ang iboboto nila at kakampi ng presidente nila. Kahit anong iskandalo, masangkot siya, patuloy pa rin ang suporta sa kanya. Sa tingin ko, delikado ito para sa Amerika kasi kahit ang mga tao at Diyos, ganun din. Sa Biblia, sinasabi na mag-ingat sa mga wad na propeta na parang mabait pero sa huli ay lalamunin ka rin tulad ng lobo. Sa tingin ko, sa kasamang palad, iyan ang nangyayari ngayon sa Estados Unidos. Sunod kong tanong, sinabi ng espiritual na tagapayo ni Trump na si Paula White na kung susuwayin mo si Trump, para mo na rin sinuway ang Diyos. isa lang siyang panatiko. Ibig kong sabihin, baliw lang talaga siya. At nakita mo ba talaga yon? Ngayon nagbabanggit ka na ng Biblia? Alam mo, unang utos, pumasok ako sa all-boys Jesuit Catholic High School. Ang unang utos ay, huwag kang sasamba sa ibang Diyos bukod sa akin. At hindi ka dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakita mo ba yung malaking gintong rebulto na inilantad sa ari-arian ni Trump? Mga pastor at rabay ang nagbukas nito. alam mo yun, nahihirapan talaga ako makita yon na nangyayari sa Estados Unidos. Ipinapakita nito yung matinding pagbagsak sa ilalim ni Donald Trump. Kasama rito ang malaking pagkatalo na nakikita natin ngayon. Ang tanong ko, Raj, alam mo ba, tayo ba? Palagi natin naririnig na ang Estados Unidos ang may pinakamalakas na militar sa mundo. Tayo ang pinakamalaki at pinakamahusay. Pero sa pagkakatalong ito sa Iran, humina ba ang kakayahan ng Amerika na mangguna sa buong mundo? Mahina na ba ngayon? Sa tingin ko. Siyempre, yung mga tagahanga ni Donald Trump ay sasagot ng, tingnan mo si Donald Trump sa gipito at tingnan mo rin na pinuri siya ng mga leader ng Europa. At tingnan mo kung paano sila nagpapakita ng paggalang sa kanya. Ngayong araw, naglabas na magkasanib na pahayag sina Trump at mga leader ng mundo na pumuri sa sinabi niya. Malakas bang pamumuno ang susi sa tagumpay sa Iran? Sinabi rin nila na ang kasunduan ng Estados Unidos at Iran ay nagbigay ng makasaysayang pagkakataon para pigilan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Kaya baka makita mo yan at isipin na ang Estados Unidos ng Amerika pa rin ang nangungguna. Sa ibang paraan, maaaring totoo ito dahil sa laki ng arsenal ng nuklear
at military-industrial complex natin. At ang katotohanan na, alam mo, gumagastos tayo ng sobrang laki ng pera sa mga sandata. Pero hindi tayo makahanap ng pondo para sa mga kababaihan, sanggol at bata o sa CDC. Pero lumilihis na ako. Gayunpaman, humina na ang Amerika. Paano ba naman hindi ito hihina? Dahil ang Estados Unidos na Amerika, gaya ng nabanggit mo, ang pinakamalaking super military power sa mundo ay kakadanas lang ng napakalaking, napakasakit na pagkatalo. Sunod-sunod na pagkatalo ito. Walang panalo dito para sa Estados Unidos na Amerika. Nabanggit na natin ito, pero balikan natin saglit. Dati bukas ang Strait of Hormuz. Ngayon, sarado na. Libo ang namatay, bilyon ang nasayang. Hindi nagawa ng Estados Unidos, kahit gaano kalakas ang militar nito, na mapabuksan sa Iran ang Strait of Hormuz. Kahit lumapit sila sa China at sa mga kaalyado nila, hindi rin nakialam ang mga ito. Kung isa kang banyagang bansa, mapapaisip ka talaga. Yung sinasabing hindi matitinag at hindi mapipigilan na Estados Unidos na Amerika. Sandali, parang hindi na sila mukhang matatag na yon. Natalo sila ng Iran, nagkaroon ng casualty. Pero sa huli, panalo ang Iran. Makikita mo rin ang mga Amerikano. Ito ang unang beses sa buhay ko. Cyrus, alam mo, 45 na ako tuwing bumomba ang Estados Unidos ng mga kayumanggi o Muslim. Kadalasan ng reaksyon ng mga Amerikano ay, "Ra, ra, ra!" agad. Tutulang mga Amerikano sa giyerang ito at habang lumilipas ang bawat buwan, dumarami ng dumarami ang mga Amerikano na tumututol dito na ngayon ay umaabot na sa 75 hanggang 80%. May pagtutol dito sa bansa. Nakita mong tinugunan ng mga Amerikano ang propaganda ng Iran gamit ang Lego at hip-hop. Hindi ko inakalang mangyayari yon. Sinasabi ng kabataan, hindi ko gusto ang rehimen ng Iran. Pero nakikiramay ako kasi tayo, Estados Unidos ng Amerika at Israel, ang umatakay sa kanila. Kaya ang makakita ng simpatsya sa Iran at pagkamuhi sa Estados Unidos, dito sa Amerika ay hindi mo aakalain noon. Iyan ang nangyayari. At sa ibang bansa sinasabi ng mga tao, grabe, Amerika, ang Amerika ay talagang ganito. Humina ito at bumagsak nitong nakaraang 1.5 taon at basta mo nalang tinatanggap ang mga pagkatalo, tama? Sabi ni Donald Trump, tutulungan niya ang ekonomiya, pero sinaktan niya ito. Ang kanyang trade war ay naglaya ng mga kaalyado ng walang dahilan. Nagpataw siya ng mga taripa at sa huli, sino ang pinakanaapektuhan ng mga taripa? Gaya ng inaasahan? Mga Amerikano, di ba? Ang ating mga kaalyado ay bumubuo ng bagong ekonomikong ugnayan. Halimbawa, sina Canada at iba pa ay nakikipag-ugnayan sa China at Europa. Hindi lang Iran ang pinapakita niyang pagiging agresibo. Pero tingnan mo ang ginawa niya sa Venezuela, ang mga banta laban sa Cuba, ang mga banta laban sa Mexico, ang mga banta laban sa Canada. Hayagan niyang sinasabing, ang Canada ang ika-51 estado. Nanalo ang mga liberal halip sa agresibong aksyon ng Estados Unidos na nagpanumbalik sa liberal at nagbigay tagumpay kay Carney. At ngayon nakikita mo si Carney na nagpapakitang gilas. At huwag nating kalimutan na seryoso rin siya tungkol sa Greenland at kaya ang Denmark. Hindi nila tinak iyon bilang biro. Literal na naghanda ang Denmark, gaya ng nalaman natin sa mga ulat na alam mo, seryoso talaga ang Estados Unidos dito. Kaya baka kailangan nating ipagtanggol ito. Hindi pa kasama dyan na patuloy niyang kinukutsa at nilalait ang mga Europeo, ang EU at pati na rin ang NATO. Kaya ano ngayon? Nakita ng mundo ang isang hindi mapagkakatiwalaan at hindi mahulaan na Estados Unidos na nagsimula ng digmaang pangkalakalan laban sa mga kaalyado nito. Sumali sa Israel sa mapaminsalang digmaan laban sa Iran na nagdulot ng matitinding kahihinatnan. Alam mo ito ng higit sa kahit sino, lalo na sa rehiyon ng Asia Pacific at sa kabila ng lahat ng lakas militar nito. Hindi pa rin ito nagwagi. Ipinapakita ng ulat ng ating mga kaalyado, lalo na nitong 3 buwan, ay naghahanap ng bagong liderato. Kanino sila tumitingin? Sino ang dalawang tinatawag na superpower? Sina at Rusya, kaya lumilipat sila sa silangan at lumalayo sa Amerika. Paano ito panalo para sa Estados Unidos? O madalas namin tinatalakay ito sa channel. Nanirahan ako sa China ng 10 taon, kaya marami akong natutunan. Kaya kadalasan tungkol sa China ang focus ng channel. At gumawa na kami ng maraming video tungkol dyan. Alam mo kung bakit lumilipat ang Canada, kung bakit ang United Kingdom, alam mo, ay lumilipat papunta sa China. At tulad na nabanggit mo kanina, ito ay dahil sa katatagan, tama? Alam mo, maaaring may mga komento o opinion ka tungkol sa pamahalaan ng China, pero isang bagay na tiyak mo masasabi ay pagdating sa katatagan, talagang nakatuon ang China doon. At iyan ang gusto ng karamihan sa mga partner na ito. Kasi kapag pinag-uusapan mo ang mga taripa at trade war, parang oo, hindi namin kailangan yan. Alam mo, ang kailangan namin ay, alam mo, at kung kilala mo ang China, ang gusto lang talaga nila ay magnegosyo, di ba? Negosyo lang talaga ang mahalaga. At ito ay, alam mo, tara, gagawin natin, bibigyan kita ng A kapalit ng B, magkasundo tayo. At alam mo, panatiliin nating simple, subukan nating kumita. O alam mo, Isipin mo rin kung ikaw ay banyagang bansa tulad ng China na may otoritaryang pamahalaan,
Iniisip nila na ang pamahalaang ito ay posibleng tumagal pa ng 10 o 15 taon. Pwede tayong makipagnegosyo sa kanila dahil hindi basta magbabago ang kondisyon ng kasunduan. Ngayon, isipin mo kung ikaw ay isang banyagang bansa. Nakita mo kung ano ang nangyari sa pagitan ng US at Iran, kung saan dumating si Trump pagkatapos ni Obama. Tapos bigla na lang niyang winasak ang kasunduan ng US at Iran. At parang, teka lang, yun ay diplomasya. Nantiwala ang Iran sa kanila. Hindi naman nagkulang ang Iran sa kahit anong paraan. At tingnan mo, ako mismo ay critical sa rehimen ng Iran. Pero sa kasong ito, gumagana naman ang kasunduang diplomatiko na yon. Tapos bigla na lang nagpasya si Donald Trump na sirain ito ng mag-isa. Kaya kung ikaw ay nanonood lang bilang ibang bansa, parang hindi ko mapagkakatiwalaan ang bansang ito. Dahil baka sa loob ng 4 na taon, manalo ang isang demokrata at makikipag-ugnayan ulit. Tapos, mananalo ulit si Donald Trump at sisirain niya na naman ito. Tapos sasabihin ng Israel na gawin niya ang isang bagay at susunod siya. Hindi sulit. Sino mas matatag? Tama ka, China. Gusto nila ng kasunduan. Malamang na mananatili sa kapangyarihan ang rehimeng yon ng 15, 20 taon. Hindi ko kailangang mag-alala na. Alam mo na. Biglang sisiray ng bansang itong kasunduan dahil lang sa bagong leader na walang pakialam at hindi makatuwiran. China, tara, magnegosyo tayo. Oo, tama ka dyan. Pero nagbanggit ka ng isang talagang interesting na punto na, alam mo, kapag tinitingnan natin ang mga digmaan, kadalasan pinagbubuklod nila ang mga tao. Alam mo, yan nga, tulad ng nabanggit mo sa Israel na nagkakaisa ang mga tao. At alam mo, nagkaroon ng pansamantalang pag-iba ng atensyon kay Netanyahu dahil nahaharap siya sa mga kaso ng korupsyon. Pero alam mo, simula pa lang nakita natin na karamihan sa mga Amerikano ay tutol sa digmaang ito. Hindi man lang ito lumapit sa kahit 50%. Ibig ko sabihin, ilan lang lagi ang sumusuporta dito. Pero ipinapakita ba ng sigalot na ito ang mas malalim na kalagayan ng Estados Unidos kaysa sa Iran? Tinitingnan ba natin ang malaking problemang ito sa loob ng sarili nating lipunan? Oo. Sa mga tagapanood sa buong mundo, nangako si Donald Trump ng 3 pangunahin sa kanyang taga-suporta, pero tinalikuran niya lahat. Una, ako lang daw ang may alam mag-ayos na ekonomiya. Ibababa ko ang gastusin sa pamumuhay habang ang buong mundo, kasamang Amerika, ay nahihirapan dahil sa isang pandemya na minsan lang mangyari sa buhay, tama? At ang mga tao ay hindi na makapaghintay. Sabi ni Joe Biden, mas gumaganda ang ekonomiya at mas okay tayo kaysa ibang bansa, pero maghintay daw tayo. Pero alam ng mga tao ang laman ng pitaka nila at hindi naniniwala sa kanya. Maging pabaya ulit at subukan ang kapalaran kay Donald Trump. Pero tandaan, hindi dahil mahal siya ng mga tao. Ibig kong sabihin, oo, may sarili siyang matibay na taga-suporta. Pero maraming independenteng butante, mga kabataang butante, mga Latino, gusto lang talaga nila ng pagbabago. Literal na gusto lang nila ng kahit sino na makakatulong sa buhay nila, di ba? Sawa na sila at pagod na sa mga nakasanayan. Kaya pinili nila si Trump 11 taon ang nakalipas. Nabigo siya. Pinili nila si Biden. Hindi pa rin sila masaya. Si Biden, alam mo na, sinubukan tayong gabayan sa panahon ng pandemya. Pero mga tao, parang, hindi pa rin ako gumagaling. Hindi pa rin sapat ang natatanggap ko. Sige, bigyan natin ulit ng pagkakataon si Trump. Diyos ko, malaking pagkakamali, di ba? Anong nangyari? Pinataas yung gastusin sa pamumuhay, di ba? Literal dahil sa digmaang ito. Gaya ng sinabi ko, dati ang gasolina ay mga 3, 3.20, 3.30. At ngayon, ang gasolina ay $5 kada galon. Sabi na administrasyon ni Trump, kahit buksan ang Strait of Hormuz, mararamdaman pa rin ang epekto hanggang 2027. Tumaas ang presyo ng mga grocery, itlog, tinapay dahil sa trade war na ito, dahil tayo ang nagbabayad ng taripa. Kaya unang pagkabigo, tinalikuran niya ang pangako niyang pababain ng gastusin sa pamumuhay. Sa katunayan, tumaas pa ang inflation. Tumaas ang cost of living. Nangako rin siyang ilalabas ang mga file ni Epstein. Sana ang Epstein Files ang magsisilbing Rosetta Stone na magpapatunay sa QAnon conspiracy na kalaban niya ay bahagi ng deep state at naugnay sa mga antisemitikong conspiracy. Mga Hudyo, liberal at banyagang bansa, di ba? Para pasukin ang Amerika. Lahat tayo ay bahagi ng internasyonal na grupo ng human trafficker. Anong nangyari? Sinong laging nababanggit, Cyrus, sa mga file ni Epstein? Si Donald Trump. Sino pa? Mga tao mula sa administrasyon niya at iba pang makapangyarihang tao sa mundo. Imbes ilabas ang Epstein Files, nakikita mo ngayon ang pinakamalaking political cover-up sa makabagong kasaysayan. Mga 75 na marampo porsyento ng Amerikano ay galit at hindi sang-ayon sa paraan yung pagtatakip sa mga file ni Epstein. Yan ang pangalawang naputol na pangako. Anong ikatlong naputol na pangako? Nangako siyang walang bagong digmaan. America first. Pauwiin ang mga sundalo. Hindi mag-uudyok ng giyera. Pero ano ang ginawa niya? Ipinagkanulo niya ang mga taga-suporta at halos buwan-buwan may digmaan. Yung giyera sa Venezuela, ayaw mo pa rin tawaging giyera. Nakapatay na tayo ng mahigit 120 na tinawag nilang mangingisdang drug trafficker. Pero totoong mangingisda sila. Hindi pa nila inilalabas ang ebidensya. Dinukot si Maduro, nagpalit ng gobyerno, tinakot ang Canada at Greenland,
Tapos yung totoong digmaan, yung pumalyang giyera ng US laban sa Iran, nagpataas na naman ng gastusin sa pamumuhay. Tama? Lubos na kabiguan. Tatlong malalaking napakong pangako ito na mahalaga ring maintindihan ng iyong mga tagapanood, pati na ng pandaigdigang audience. Ito ang dahilan kung bakit, pagkatapos ng 10 taon, nababawasan na ang kulto sa kanya. Inuulit ko, paliit na ang MAGA na kulto. Unang beses mong makikita ang makasaysayang mababang approval rate mula sa Latino at Independiente. Ang kabataang bumuto sa kanya, malaking pagbabago. Negatibo siya ng 65 puntos sa kanilang unang eleksyon. At pagkatapos ng 1 taon, parang, sige, peke pala ang taong ito. Kahit ang ilang bumoto kay Trump, ilang puting bumoto kay Trump na hindi nakapagtapos ng kolehiyo at mga puting lalaki ay talagang umaalis na sa MAGA. Yun pa lang ay malaking dagok na para sa MAGA. Siya ang may pinakamababang approval rating sa makabagong kasaysayan. Nasa 30 lang. Kahit 1 taon at kalahati pa lang siya bilang Pangulo. Kaya ito ang dahilan kung bakit maraming tumututol sa digmaang ito at maraming Republican, pati sa MAGA influencer space, na tumigil na sa pakikipag-ugnayan kay Tucker Carlson. Pinutol na niya ang ugnayan kay Megyn Kelly na laban sa kanya. Pinutol na rin niya ang ugnayan kay Candace Owens. Pinutol na rin niya ang ugnayan kay Thomas Massie. Kinalaban na rin niya si Nancy Mace. At marami sa mga ito ay mga individual na nanawagan para sa, hintayin mo, paglalabas ng Epstein Files. Sino mang Republican na nanawagan para ilabas ang Epstein Files, siya ay pinuntirya niya. At pagdating kay Thomas Massie, mabilis lang. Si Thomas Massie at si Ro Khanna. Si Thomas Massie ay Republican, si Ro Khanna ay Democrat. Nagkaisa sila at hiniling na ilabas ang Epstein Files. Si Donald Trump ay bumalik sa Israel. At gumastos ang AIPAC ng record na halaga ng pera para tanggalin si Thomas Massie. $35 milyong ang pinakamalaking halaga ng pera na nagastos sa isang House primary race. Natalo si Thomas Massie. Pero karamihan sa mga batang Republikano ay sumuporta kay Thomas Massie. Karamihan sa bata Republikano ay tutol sa digmaan at nais i-reset ang relasyon sa Israel. Kaya lumalabas na ang mga bitak na yon. Makikita natin, Cyrus, sa loob ng 1 o 2 linggo. Magandang sinabi mo at malinaw nito ang pinapakita kung nasaan tayo bilang lipunan sa Estados Unidos. Sa totoo lang, pakiramdam ko pwede tayo mag-usap ng matagal pero gusto ko lang gawing maikli ang panayam para sa YouTube at mag-follow up ng isang interesting na tanong. Paano kaya ang hitsura ng matagumpay na patakarang palabas ng Amerika sa Iran makalipas ang 5 taon? Kung tong titingnan natin ang hinaharap, hanggang saan kaya tayo makakausad sa pakikitungo sa Iran? Alam natin hindi naging epektibo ang pagpapalit ng rehimen. Alam mo, kailangan natin humanap ng paraan kung paano makakatrabaho ang kasalukuyang rehimen na ito. Ano kaya ang itsura noon? Mapani ilherimen ng Iran at pinapatay nila ang sariling mamamayan, pati mga nagpuprotesta kahit bago ang digmaan. Hindi rin sila popular. Dahil sa digmaan na yon, nagkaisa ang maraming tao laban sa isang karaniwang banta, ang Estados Unidos at Israel. Ang pinakamainam na paraan, at nakita na natin ito sa JCPOA, ay sa pamamagitan ng diplomasya. Sinubukan na nila ang lahat ng iba pa. Ang mga parusa ay nagpalala sa pagiging militante ng Iran, lalo nitong inihiwalay ang Iran. Lubos nitong pinahirapan ang Iran. Kaya dadalhin mo ang Iran sa negosasyon. Aakitin mo sila gamit ang pag-alis ng mga parusa. Sasabihin mo, sige, iaangat namin ang pag-freeze sa ilan sa mga asset na ito, tama? Isasali ka namin sa pag-uusap. Gusto naming matiyak na hindi kayo patungo sa paggawa ng bumbang nuklear at magkaroon ng transparency sa bago ninyong uranium enrichment. Kapalit nito, aalisin ang mga parusa at bubuksan ang kipot ng Hormuz. Parang pamilyar, hindi ba? Oo. Ito ang JCPOA deal ng US-Iran na babalikan natin. Pero mas malala ngayon dahil si Donald Trump. Kahit sinabi niyang hindi niya ito gagawin, malamang maglalabas ng mas maraming bilyon kaysa kay Obama. Tama ba? Pero ngayon, kailangan mong harapin ang realidad na ito ay mas bata, mas dynamic. Sa isang paraan, mas makapangyari ang Iran na lilitaw sa ilalim ng pamumunong ito. Itong tinatawag mong Regime 2.0 na magpapakita ng lakas nito. Sa ilalim ng rehimeng ito, sinusubukan mong makipag-ugnayan sa kanila sa diplomasya habang tinutulungan at sinusuportahan mo pa rin ang mga mamamayang Iranian at demokratikong pagsisikap. At ang pinakamainam na layunin ngayon, sa totoo lang, ay ang mga tao mismo ay dahan-dahan. Ngunit siyak, sana ay mabilis. Ngunit siguradong bumangon at ipakita ang kanilang hindi pagkakasya sa pamamagitan ng mga protesta, sa pamamagitan ng mga panawagan para sa reforma. At gaya ng nakita natin sa Hungary, alam mo, si Viktor Orban ay parang hindi matitinag hanggang sa hindi na siya ganon. Tumagal ito ng mga 2 taon. Pagkatapos, si Peter Magyar ay isang konserbatibong nadismaya at hinding-hindi siya liberal. Dahil sa matinding korupsyon at panunupil, pinamunuan ni Magyar ang kabataan gamit ang social media.
At sa loob ng 2 taon, nabuo niya ang koalisyong tumalo kay Orban at Fidesz Party. Record na dami ng mga tao ang lumabas mula pa noong 1900 at 89 at nagsabing tama na kay Orban. Si Orban ay tinuring ni Steve Bannon bilang Trump, bago pa si Trump, at naging modelo. Kaya lahat ng sinasabing hindi maiiwasan, nakita na natin sa kasaysayan, Cyrus. Kalokohan lang, di ba? Pero sa kasamaang palad, nandyan tayo ngayon. Kailangan mong harapin ang mas bata, mas dinamiko, at sa isang banda, mas makapangyari ang Iran kahit may mga pagkalugi sila. Dapat silang kausapin sa diplomasya dahil nabigo na ang digmaan. Kailangan ding magbigay ng kaluwagan sa mga parusa. Humingi ka ng pangasiwa at transparency at siguraduhin mong hindi sila magkakaroon ng sandatang nuklear. Sa tingin ko, dapat putulin mo ang ugnayan mo sa Israel. Gagawin ba ito ng mga lider ng Demokratiko at Republikano? Dapat lang at siguradong panalo ito. Nakita mo na ito sa Partido Demokratiko. Nanalo ang mga tao dahil ayaw nilang tumanggap ng pera mula sa AIPAC. Sinabi nila sa Israel, bahala ka na. Sobra na ang nasayang naming mga bala at mabuting kalooban. Kung gusto mong lumaban, ikaw na lang. Hindi mo magagawa yan gamit ang pera at bala namin. Patayin mo ang gripo. Kailangan tayo ng Israel para ituloy ang okupasyon sa mga Palestino at ang digmaan. Sa ganito, mapipigilan mo rin ang Israel. At pagkatapos, imbes na, ewan ko, makialam sa mga kudeta. Sa halip na palitan ng mga demokratikong lider ng mga diktador, mas makakapag-invest ang Estados Unidos sa demokrasya, kalayaan sa pagpapahayag at pag-unlad. Ekonomiya, hindi bomba. Ganda ng pagkakasabi mo, malaking karangalan ito. Ilalagay namin lahat ng links sa social media niya. Meron siyang napakagandang X-channel at isang mahusay na Substack na tinatawag na The Left Hook. Ilalagay din namin ang mga link doon, pati na rin ang sarili niyang YouTube channel. Ilalagay namin lahat ng mga link na yon sa ibaba. Josh, maraming salamat sa oras mo ngayon. Talagang naging isang malaking karangalan na makakonekta sa iyo at sana ay manatili tayo magkausap. Gusto kita maimbitahan ulit sa palabas sa susunod na pagkakataon. Oo, ang saya nito pare. Salamat talaga.